Napatanong na nga lang ang taong bayan kung bakit nga ba lahat ng politiko ngayon ay gusto nang maging presidente kahit pa na napakahirap na nitong gampanan. Napakatotoo at diretsahan nga din itong sinagot ni dating Pangulong Duterte na tila mabilis kasing yumaman kapag maging presidente ka na. Kahit ilang henerasyon pa ng angkan mo ay makakaranas talaga ng kaginhawaan. Deserve naman ito ng opisyal kung tapat at totoong naglingkod bayan siya para sa ikakabuti ng taong bayan. Pero kung puro tambalaslos at pulpolitiko nga lang din naman ang mauupo, baka ang alam lang nila na sila lang ang tao sa bansa, na sila lang may karapatang mabuhay ng masagana. Tapos ang kanilang mamamayan, mapapabayaan na sa paghihikahos makalaban lang ng pantay sa hamon ng buhay. Sana nga lang mga politikong nagpapayaman lang sa posisyon ay hindi na natin may ulit pang maripaw po dahil tunay na walang pakialam ang mga yan sa mga nangyayari. Mabutit nagpakita kasi I've always saludo ako sa iyo. And you can criticize me also, including my daughter. Huwag kang magpigil. When it is time to criticize, do it. Kasi nung kayo ay presidente, napaka-honest ninyo sa trabaho ng presidente at sinasabi nyo nga noon na napakahirap nga maging presidente. At minsan nga, nag-o-offer nga kayo mag-resign dahil nga sinabi nyo noon na hindi nyo alam na ang makakalaban nyo pala ang gobyerno mismo. Pero ngayon nakikita natin, ang daming gustong maging presidente, ang layo-layo pa ng 2028, Mayor. Bakit sa tingin ninyo na ang daming gustong maging presidente kahit na ang trabaho naman ng presidente ng Pilipinas ay napakahirap? The opportunity to amass, not to make, to amass wealth. They are corrupt. Either legitimate or illegitimate. It's an opportunity wide open for anybody who is enterprising and would want to amass a wealth that would assure the seventh generation of a comfortable life. Magandang araw mga kaibigan. Ayan po ang nakaka-inspire, nakakatuwa na pag-uusap ng dalawang tao na they have respect and paghanga sa isa't isa. So, bibihira yung tao na ganyan, yung Tatay Digong, na you can criticize me anytime. Kasi nga ito, alam natin si Sasasot, very meticulous, matalino, kung anong nakikita niyang kamalian, nag-criticize. Kaya, voluntaryo si Tatay Digong, criticize me and inday anytime. That speaks of character. Hindi katulad ng iba dyan, sinabihan lang na magpa-audit kayo, pakita ang resibo, hindi nyo pera yan. Anong response? Balat sibuyas, nagsona kaagad at sinabi, handa naming ipagtanggol ang institusyong ito sa mga gustong sumira. Wala namang sumisira sa institusyon ninyo. Kundi nananawagan lang, pera ng taong bayan yung ginagastos ninyo, bakit kayo nagagalit na hanapan lang kayo ng resibo? So, salamat. Ito, yung tanong, bakit maraming gustong magpresidente? Nang hirap-hirap, malayo pang eleksyon, namumuliti ka na. Grabing sagot. Dahil sa pagkamit ng limpak-limpak na salapi, either legal or illegally. Tatay Digong, speaking from experience, maraming tukso dyan pag naging presidente ka, daming opportunity na yumaman. But salamat at meron tayong Tatay Digong na hindi nagpayaman sa kanyang poder. Kailan pa tayo magkakaroon ng presidente na katulad niya? Okay? Ito ngayon, presidente natin yan. Anong masasabi nyo? Ay nako, bahala na kayo. Bayan babangon muli
Hindi. Bulsa, mapupuno, mas lalong, alam nyo na, left and right na po ang gastusan ng pera, billions of pesos, pera ng taong bayan. Nagliliwaliw sila. Anyway, ituloy nating panunod dito sa usapan o interview ni Tatay Digong at Sasasot sa SMNI kagabi. Wala na, hindi na sila magtrabaho. Ganon yan. Ako, totoo yan. It happened because ito nakikinig sila eh. In one of the command conferences, sa Malacanang, pag command conference, ang military dito sa left side, ang police. Sa isang command conference, may pinasa sa akin si Secretary Dominguez na papel na nawala yung pera sa AFP worth 2 million intended for a hospital para sa maraming hospital kaya sila kasi intended for the hospitals that are outside of the Metro Manila area. Nung nabasa ko, pumutok ako, ayan, buhay yan sila, mga generals. Tanungin ninyo, generals, pati police, military. Yan. Makita ninyo yung harap ng police. Yan. Pumutok ako, sabi ko na kung ganun lang naman ang papaghirapan ko sa buhay ko, panahon ko, sabi ko, hindi ko kaya tong sabi ko, if the commanders of the Air Force, the Army, the Police, and the Navy would stand up, I will go out of this room and fly back tomorrow to Davao. I am resigning. Yan sila, sinabi ko sa kanila. Yan. Diyan. I offered to resign. Sabi ko. Yan command conference na yan. Sabi ko sa kanila. Nang isang beses sa cabinet, ano bang nangyari doon? Basta nagalit rin ako. Cabinet meeting. Buhay pa naman yan sila lahat. Tumindig ako. Sabi ko, kung pakihirap kung ganito, hindi tayo mag-iintindihan sa trabaho natin. That was something that I project went awry. Hindi naman lahat, isang departamento na, pero sa galit ko, twice in my presidency, I offered to resign. Sabi ko, hindi ako mamatay kung hindi ako I don't need this job. Hindi ko kailangan. So, those are the two instances that dyan in front of the military and the police and saka sa cabinet. Sabi ko, I'm resigning. I'll write my resignation handwritten dito. Hindi ko kailangan ng ano. Kung matanda na ako, mag-relax na lang ako. Butit, may kaibigan ako, kaya ni Sas, magkape-kape na lang kami. O, totoo. Wala na. Nothing more to lalo na ngayon. But anyhow, mabutit nagpakita kasi I've always saludo ako sa iyo. And you can criticize me also, including my daughter. Huwag kang magpigil. When it is time to criticize, do it. Ako, veterano ako dyan.
40 years in politics, mayor. Dapat lang talaga kami kung nagkamali, Criticize. masabihan lang naman na ikaw Duterte nagkamali ka. Wala namang perfecto. Ako, wag lang sa bagay, sa pera wala ako. Pumunta ako lumabas ako, pasok. Wala akong hang-ups na nothing to na may magpiait dito when you are gone itong mga transaction na ito kay Duterte ito. Talaga. And I never allowed itong mga transaction sa gobyerno na magpipirma pa ako, mag-approve. Mga reclamation. Ayaw ko talaga. Kasi alam mo, walang maniwala eh. You grant itong mga reclamation, mga multi-billion yan. O walang maniwala na hindi ka tumatanggap ng pera. So para walang masabi, wala akong permahan at wala akong kinakausap na negosyante. Never magtanong ka ng taga Malacanang. Wala talaga ako. I do not talk to businessmen. Iyon lang ang I hope that someday sabi ko nga, it's a matter of destiny. So, Sas, with your, Inday, baka swertihin siya. At tumani nga ito nagsamat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Ibang klaseng politiko ang mga Duterte. Sila na mismo nag-offer na batikusin sila. Samantala yung iba dyan, nagbabayad ng milyones sa media at vlogger na huwag sila batikusin. Kaya proven na tuwid at strong leader ang mga Duterte. FPRRD is a rare breed of an exemplary, honest and caring president. We cannot wait until 2028. Malulustay ng bongga ang kaban ng bayan. Itigil na ang korupsyon at maawa kayo sa mga kababayan na hirap na. Dapat ang presidente simpleng tao at galing sa hirap para naiintindihan niya ang karamihan na Pilipino. Ganyan si PRRD kaya mahal siya ng mamamayan. Oo nga pala, isang matapang, hindi under the saya.